Higit 1,000 residente ng Quezon City sa isang barangay ang nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas matapos ang rice subsidy program ng pamahalaan na pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang programa, bahagi lamang ng 4 na tranche na matatanggap ng mga benepisyaryo nito. Narito ang report. Sa patuloy na inisyatiba ng pambansang pamahalaan para suportahan ang pangangailangan sa pagkain ng mga senior citizen, solo parents, person with disabilities at mahihirap na Pilipino sa bansa, sa gitna ng nararanasan pa ring krisis sa taas presyo ng mga pangunahing bilihin, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa mahigit 1,000 residente ng Barangay Bagong Pag-asa. Sa ilalim ng rice subsidy program ng pamahalaan na mula sa puso para sa pamilya na pinondohan mula sa Local Government Support Fund o LGSF, ang mga bigas ay bahagi ng 40 kilong bigas na ibibigay sa mga napiling benepisyaryo na ipapamahagi sa loob ng 1 taon na may 4 na tranche. Ang mga naging bahagi ng distribusyon ay base sa kinuhang listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ang mga pamilya o individual na natukoy na bahagi ng vulnerable sectors at hindi benepisyaryo ng anumang programa ng lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon, ang mga ipapamahagi tig 10 kilo ng bigas ngayong araw sa mahigit 1,300 residente dito sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City ay binili mismo ng LGU mula sa ani ng mga lokal na magsasaka sa pamamagitan nito ng Sagip Saka Act. Binigyang diin ni Mayor Joy na hindi lang nakatulong sa mga benepisyaryo ang ayudang bigas, kundi higit sa mga magsasaka na nagkaroon ng kita. Ipinagpapasalamat naman ng punong bayan ng Barangay Bagong Pag-asa ang pagkakabilang nila sa mga barangay na personal na binabaan ng ayuda mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, malaking tulong para sa mga kababayan natin o mga kabarangay natin dito sa Barangay Bagong Pag-asa, lalo-lalo na yung hirap sumalba ng pang-araw-araw para sa kanilang pamilya. Kaya napakalaking tulong nito kasi hindi lang ito yung first and last. Actually, pangalawa na to and may 2 tranche pa tayo na ibibigay na galing po sa opisina ng ating mahal na Pangulo. Nakaka-proud no na ilalapit natin ang barangay sa national government at napupuntahan tayo na i-relay natin kung ano yung problema ng ating barangay o ano yung pangangailangan. Nakakatuwa na nababaan tayo ng ating First Lady Marcos na merong ina na hahaplos sa problema ng taong bayan. Humingi naman ito ng paumanhin sa mga residenteng lang hindi nakasama sa bigayan ng bigas. Aniya ang listahan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng CBMS ng PSA at hindi nanggaling sa kanilang barangay o kahit pa sa lungsod. Gayunpaman, sinabi nitong sa mga susunod na ayuda, posible naman ang pagiging bahagi ng mga ito. Ang trabaho po ng barangay is to delegate lang po, is to distribute the stab. Yun lang po talaga ang trabaho ng barangay. Humingi na po ako ng pasensya ngayon pa lang. But rest assured, yung mga hindi po nabigyan ng bigas, kapag may next naman po na manggagaling po either a local or sa national na labas po dito sa ating rice subsidy, siguro po ipa-priority din po kayo. No? Hindi po talaga kaya bigyan lahat. 29,000 po ang populasyon ng Bagong Pag-asa. Siguro po ang sistema po ng national government is based po doon sa sektor na nangangailangan po talaga. So sana po makaunawa po tayo because there are other regalo naman po o mga ayuda o na pwedeng manggaling po sa LGU or batay sa datos ng QC-LGU, katumbas ng 25% ng mga kabahayan sa buong Quezon City ang mabibigyan ng tig 10 kilo ng bigas. Bawat tranche, 2 buwan ang pagitan ng pamamahagi ng bigas. Matatandaan na una nang naisagawa ang community-based rice distribution sa Barangay Doña Imelda sa lungsod pa rin ng Quezon na may 1,200 na benepisyaryo. Mula dito sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City para sa Unity News, Vanessa Quiopas, sumasaludo sa bawat